Online pocketbook. Nakasimangot at hindi may pinta ang mukha ko, habang nakahiga sa kama at katabi ni Russell. Masyadong maraming kasalanan sa akin ang lalaking ito ngayon, kaya nanggigigil talaga ako sa kanya. Bitawan mo nga ako, huwag mo akong may akap-yakap, Russell. Ang baho mo, inis na sanggal ko sa kanya. Inis na nga ako, sumasabay pa ang masakit na ulo ko, dahil naamoy ko at nanunuot sa ilong ko ang amoy ng alak mula sa katawan niya. Wait, maliligo muna ako, baby, para hindi ka na magalit sa akin. Malambing na bulong ng katabi ko. Napangiwi ako ng halikan na naman niya ako sa leeg. Hindi ko na naman tuloy napigilan ang malakas na tibok ng puso ko dahil sa ginawa niya, tapos nakayakap pa siya ng mahigpit sa akin. Alam mong hindi iyan ang kailangan ko, Russell. Buksan mo ang pintuan, inis na utos ko sa kanya. No, kahit magalit ka sa akin, my answer is no, seryoso ang tinig na sagot ni Russell. Lalong nanlaki ang mga mata ko. So paano, habang buhay mo na lang akong ikukulong dito? Yes, don't worry, magkasama naman tayo, sagot ni Russell na hindi ko alam kung seryoso ba siya. Inis na yumigkas ang kamay ko at pinaghahampas ko siya. Wala na akong pakialam kahit saan tumama ang mga kamay ko. Inis na kinurot at hinampas ko si Russell sa katawan niya. Gigil na gigil ako ngayon na masapak talaga siya, pero ang nakakainis, parang hindi man lang niya ininda ang ginagawa ko. Niyakap lang ako ni Russell ng mahigpit, habang panay ang kurot at hampas ko sa kanya, pero natigilan ako dahil naramdaman kong kinagat niya ang punong leeg ko. Napasinghap ako, sabay pikit ng mga mata, para pakalmayan ang sarili ko. Ayaw kong madala ako sa panunokso niya, lalo na at nararamdaman ko ang mainit na buga ng hininga niya sa balat ko. Maging ang basang bibig niyang bumaon sa leeg ko. Ang landi talaga ni Russell. Akala niya madadala ako sa kalandian niya ngayon, pues, manigas siya dahil galit talaga ako sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, Russell. Kapag hindi mo binuksan ang pintuan ngayon din, malilintikan ka talaga sa akin. Matigas ang tinig na pinagbantaan ko si Russell, pero mahinang ungol lang ang tanging narinig ko mula sa kanya. Ayaw rin niya akong pakawalan at mahigpit na nakayakap sa akin. Kaya tumigil ako sa pagpupumiglas dahil nakaramdam ako ng pagod at panghihina. Biglang kumirot ang sentido ko at umikot ang paningin ko. Kagat ang pangibabang bibig na napapikit ako ng mariin sabay sapo ng kanang kamay sa ulo. Anong problema, baby? Narinig kong may pag-aalala sa tinig na tanong ni Russell sa akin. Hindi ko siya sinagot, dahil hindi talaga maganda ang pakiramdam ko ngayon. Nanatili akong nakapikit, pero lalo lamang akong nahilo. Bigla ay nakaramdam ako ng panlalabo ng paningin at tila umikot ang paligid ko nang subukan kong idilat ang mga mata ko. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan ko para mapakalma ang sarili ko. Ilang minuto rin akong ganito, habang hindi naman mapakali sa tabi ko si Russell na panay ang tanong sa akin. Hold on, let me call Dr. Jamie, para matingnan ka, sabi ni Russell, pero umiling ako. Hindi ko kailangan ng doktor. Sobrang stress ako recently nang dahil sa'yo, kaya ako ganito, mahinang sagot ko. Natigilan naman si Russell na narinig kong nagpakawala rin ng magkasunod at malalim na buntong hininga. I am sorry, baby. Alam kong dahil sa akin kaya ka nagagalit at sobrang natakot, halos pabulong na sabi ni Russell. Ramdam kong lumapat sa sentido ko ang lips niya at pinatakan ako ng magaang na halik. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niya, dahil naamoy ko ang alak sa hininga ni Russell, dahilan para maramdaman ko ang biglang pagbaliktad ng sikmura ko. Naduduwal talaga ako, kaya biglang naitakip ko ang isang kamay ko sa bibig ko. Kahit nanghihina at nahihilo, mabilis na bumaba ako sa kama at tumakbo papasok sa CR. Wala akong pakialam kung nakasunod sa akin si Russell. Hindi ko na kasi kayang pigilan ang sarili ko at nagsuka ako, habang mahigpit na nakakapit ang dalawang kamay sa sink. Naramdaman kong may mainit na kamay ang banayad na humahagod sa likuran ko.
Pero hindi ito nakatulong sa akin dahil ayaw paawat ng sikmura ko. Nagtutubog ang bibig ko. Naninigas ang tiyan ko at bumabaliktad ang sikmura ko. Masakit rin at makirot ang ulo ko at sinabayan pa ng matinding hilong nararamdaman ko sa mga oras na ito. Go away, Russell. Hirap na utos ko. Ang baho mo, amoy alak ka, kaya ako nasusuka. Hirap at malakas ang tinig na paninisi ko sa kanya. Sige, maliligaw ako mamaya kapag kaya mo na, mahinahong sagot ni Russell, pero umiling agad ako. No, ngayon na. Maluha-luha na sigaw ko, habang mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa sink. Alright, hold on, baby. Maupo ka muna, tila natataranta at hindi malaman kung ano ang gagawin na sabi ni Russell. Ramdam ko na nawala siya sa tabi ko. Pero segundo lang ang lumipas, bumalik siyang dala na ang isang upuan na alam kong kinuha niya sa loob ng wardrobe. Pakiramdam ko kanina, saglit na nakasagap ako ng hangin nang nawala siya sa tabi ko. Nang hina na umupo ako, agad namang pumasok sa shower room si Russell at nakita kong hinubad ang boxer short at mabilis na naligo. Hindi ako nakatiis, lumabas ako sa CR at binuksan ang pintuan papunta sa veranda. Saka lang guminhawa ang pakiramdam ko nang nakasagap ako ng sariwang hangin, kaya hinayaan kong bukas ang sliding door, kahit maangin at mainit na rin ang sikat ng araw. Ganito ako inabutan ni Russell nang makita ko. Nakaligaw na siya at nakapagpalit na rin ng boxer. Nakasimangot na inirapan ko siya, habang nakatayo ako sa gilid ng pintuan at bumaling ang mga mata sa labas. Ayaw kong bumalik sa kama. Pakiramdam ko, nasusufocate ako. Dahil naamoy ko siya doon. Pati isip ko, hindi na rin maayos ang takbo ng utak ko. Pakiramdam ko ay para bang naaamoy ko pa rin ang amoy niya, kahit naligo na siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Russell na siyang lumapit sa akin. Nahihilo ka pa ba? Inirapan ko lang siya at sinimangutan. Naiinis talaga ako sa kanya at ayaw kong nakikita ang pagmumukha niya ngayon. Ang pangit mo. Masungit at malakas na sanggal ko kay Russell. Wala akong pakialam kahit narinig ko siyang nagmura at nagreklamo. Basta pangit naman talaga siya sa paningin ko. I guess, masama talaga ang pakiramdam mo at nahihilo ka pa. You better rest first. Puro na lang ako rest, kaya nahihilo na ako kakahiga maghapon at magdamag. Huwag mo akong utusan na matulog dahil hindi ako bata, Russell. Nandidilat ang mga matang sabi ko sa kanya, kaya hindi natapos ni Russell ang gusto niyang sabihin. Bukod sa mainit ang ulo ko, hindi ko talaga mapigilan ang inis na nararamdaman ko. Lalong nagninikip ang kalooban ko na inalisan niya ako ng akses sa pintuan at ikinulong dito sa silid niya. Then, what do you want, Bea? Bigla ay tanong ni Russell sa akin. Unlock and open that door, taas noon na utos ko sa kanya. Umiling ang lalaking kaharap ko at bigla ay naging seryoso ang ekspresyon ng mukha sa harap ko. Not this time, baby. I know na kapag ginawa ko yan, you will leave me, tila may lungkot sa tinig na sagot ni Russell. Bigla ay namasa na naman ang mga mata ko. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya, dahil nakaramdam na naman ako ng sama ng loob dahil sa sinagot ni Russell sa akin. I hate you. Masama ang loob na sabi ko sa kanya. Hindi ko hinintay na sumagot siya. Tinalikuran ko si Russell at humakbang papunta sa sofa. Bukod kasi sa nag-uulap ang mga mata ko, nakakaramdam na naman ako ng panghihina at panlalambot ng mga binti. Sobrang na-stress ako dahil sa sitwasyon ko ngayon, kaya pinili ko ang umupo, dahil nanginginig pala ang katawan ko. Alam kong pinagmamasdan niya. Ako, dahil ramdam kong umupo rin malapit sa tabi ko si Russell. Bigla na namang sumama ang pakiramdam ko, kaya kahit gusto ko siyang palayasin sa harap ko ay hindi ako nagsalita para ibuka ang bibig ko dahil ayaw kong magsuka na naman. Ramdam ko kasi ang paninigas na naman ng tiyan ko. Parang may kung anong nagrarambulan sa loob at nanggangasim maging ang bibig ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang nararamdaman ko, basta naduduwal ako. Hindi rin nakatulong sa akin ang nagtutubog na bagang ko.
First time ko nakaranas ng ganito, kaya wala akong ideya kung paano mawawala or mapigilan ito. Isinubsob ko na lang ang mukha ko sa maliit na unan na dampot ng kamay ko sa tabi ko. Muntik na naman kasi akong maduwal, pero napigilan ko. Please, palabisan mo na ako, Russell. Hindi ko talaga gusto ang amoy dito, maluhaluhang pakiusap ko. Mukhang napagtanto ni Russell na hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Kaya nagulat ako nang narinig kong pumayag siya sa gusto ko. Okay, sagot ng katabi ko. Hindi ako tumutol nang tulungan niya akong tumayo dahil nanlalambot talaga ang pakiramdam ko sa mga tuhod at binti ko. Feeling ko, naaamoy ko ang alak na ininom ni Russell kagabi at hindi mawala sa ilong ko kahit naligo na siya. Hinatid ako ni Russell sa loob ng silid na tinutuluyan ko. Alam pala niyang dito ako lumipat, pero hindi siya nagtanong sa akin. Maupo ka dito. Hindi ako sumagot kay Russell at sumandal sa malambot na sofa. Nakita ko namang inabot ng kasama ko ang intercom at may tinawagan siya. Clean my room and change all the covers. Make sure everything is clean and put some air freshener, utos ni Russell sa kausap. Siguradong si Miss Sylvia ang tinawagan niya para ipalinis ang silid niya. Hindi ko alam kung anong alak ang ininom niya kagabi, dahil masyadong matapang ang amoy. Dati naman, ayos lang sa akin kahit nakikita kong umiinom paminsan-minsan si Russell, pero iba ngayon. Nasusuka ka pa ba? Tanong ni Russell nang lumapit sa akin at umupo sa tabi ko. Ayos na ako, pwede ka nang bumalik sa room mo, mahinang sagot ko. Hindi ako aalis, mananatili ako dito kasama ka, pinal na sagot ng katabi ko. Tinaasan ko siya ng kilay at sinimangutan. Ayaw nga kitang makita, masungit na sagot ko. Fine, just ignore my presence and don't look at me. Nalukot ang mukha ko dahil sa narinig kong sagot ni Russell. As if naman ay pwede nga ang ganyan, lalo na at kasama ko siya dito sa loob ng silid. Kumain ka na ba? Tanong na naman ni Ross kaya umiling ako. Wala akong ganang kumain. Walang kahit anong appealing na pagkain ngayon ang nagustuhan ko. Panay ang tanong ni Russell sa akin. Pero tanging iling lamang ang sinagot ko, hanggang magsawa siya at narinig kong sinabing kailangan na daw naming kumain ng breakfast. Magpapadala na lang ako ng breakfast natin dito, para hindi ka na bumaba. Wala akong ganang kumain. Alam kong normal na sa akin ang malamig na pakikitungo ko ngayon kay Russell dahil galit ako sa kanya, pero hindi ko maintindihan ang sarili ko, kung bakit kakaiba ang ugali ko ngayon towards him, gayong hindi naman ako ganito na para akong spoiled brat na galit sa kanya. Ang hirap pigilan ng emosyon ko. Basta galit talaga ako, lalo na kapag naiisip ko ang mukha ni Diana, tapos parang naririnig ko pa ang marteng tinig niya. Parang gusto mo akong ilibing ng buhay, sabi ni Russell nang mahuli niya akong nakatingin ng masama sa kanya. Sinungaling ka kasi. Gigil at inis na sanggal ko. Baby naman, isang beses lang yon. Hindi lang kasi ako makahanap ng tamang pagkakataon, para kausapin ka about sa kasal natin. I swear, I tried. Pero sabi mo lalayasan mo ako, paliwanag ni Russell pero pinandilatan ko. Maraming beses ka nang nagsinungaling sa akin, Russell. Huwag kang magmaang-maanggan dyan. Gusto mo isa-isahin ko pa ngayon sa harap mo. Nakita ko, kung paano ilang ulit na napalunok ang katabi ko. Akmang hahawakan niya ako, pero hindi niya nagawa dahil pinandilatan ko siya ng mga mata. Russell POV. Kanina ko pa sinusubukan na magpaliwanag sa asawa ko, pero kahit anong gawin ko, galit talaga si Bea sa akin, at kulang na lang ay bumulagta ako sa harap niya sa paraan kung paano niya ako ngayon tingnan ng masama, gamit ang matalim na mga mata. Galit na galit sa akin si Bea. Mukhang hindi rin maganda ang pakiramdam niya ngayon, dahil mapatla siya at nakikita kong nanghihina. Ayaw kong nakikita siyang ganito, lalo na at alam kong ako ang dahilan kaya nagsuka siya. Hindi na ako iinom ng alak na iyon. Hindi ko alam na mabaho pala iyon at nasuka pa ang asawa ko nang maamoy ako. Hindi siya makatiis na manatili sa room namin,
Kaya lalo lamang naging dahilan para magalit siya sa akin at additional mistake na nagawa ko. Kaya pumangit tuloy ako sa paningin niya. Kinasusuklaman ko ito. Ginawa ko naman ang lahat para protektahan ang sikreto ko, dahil naghihintay ako ng tamang pagkakataon para sabihin kay Bea ang tungkol sa kasal naming dalawa. Pero buwisit talaga ang magaling na ama ko at inunahan akong sabihin sa asawa ko ang totoo. Heto tuloy at galit na galit ngayon ang babaeng mahal ko sa akin. Ayaw makinig ni Bea sa kahit anong paliwanag ko. Isa pa si Veigar. Pahamak rin ang animal na iyon. Sukat ba namang ibuking ako? Kahit maayos naman ang naging usapan naming dalawa noon. Sinabi ko kay Veigar noon pa ang tungkol sa dahilan ko kay Bea kung bakit ako pumunta sa isang private clinic sa Makati. Nangako ang kaibigan kong iyon na tatandaan daw niya ang details. Para same kami ng sagot kapag tinanong siya ng asawa ko, pero pinahamak pa ako ng lokong iyon. Patong-patong tuloy ang kasalanan ko sa asawa ko, kaya matindi ang galit ni Bea sa akin ngayon. Hindi ko siya masisisi, dahil una pa lang, inaasahan ko na ito. May insight na ako sa posibleng mangyayari, kapag nalaman niya ang totoo na kasal na kaming dalawa, dahil minsan ko na siyang tinanong tungkol dito noong nasa isla kami sa Subic. Actually, handa ako. Pero nagulo ang dapat sana ay plano kong kakausapin ang asawa ko pagbalik ko galing Russia dahil sa ginawa ni Clavia. Yes, pinutol ko na ang relasyon sa kanila. Tuluyan ko nang tinapos ang kahit anong ugnayan ko sa pamilya lineage. Walang kasal na magaganap, dahil tinakat ko ang pinuno nila na ilalabas ko ang sikretong hawak ko na sisire sa buong angkan nila kapag hindi ako tinigilan at uubusin ko ang natitirang yaman ng mafia clan na hawak ni Senyayer lineage. Nabugbog man ako, dahil pinagtangkan nila akong piliting magpakasal kay Karen. Pero hindi nangyari. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan ang babaeng iyon. Ang hindi ko lang inaasahan ay nalaman na pala ni Clavia na kasal kami ni Bea. As expected, pinagtangkan ng aking ama ang buhay ng asawa ko at kapatid niya. Kaya umabot na ako sa sukdulan at nagbitiw bilang tagapagmana ng mafia clan ng pamilya ko sa Russia. Ibinalik ko kay Clavia ang posisyon. Pinutol ko ang kahit anong koneksyon ko sa kanya, dahil hindi siya nakakabuti sa akin. Hanggat may kaugnayan ako sa aking ama, tiyak na gagawin niya ang lahat, para mapasunod ako sa gusto niya at ay manipulate ako, hanggang pagbigyan siya, gaya noong bata pa ako na sunod sa rin ako sa kanya. Bakit nandito ka pa? Matari na tanong ni Bea kaya napatingin ako sa kanya. Dito lang ako, para may kasama ka. Pinal na sagot ko, dahil ayaw kong iwan siya na mag-isa dito. Lalo na at nakikita kong hindi maganda ang kondisyon ngayon ng asawa ko. Bakit hindi mo papuntahan si Diana mo at hindi ako ang ginugulo mo dito, Russell? Napahilamos na lang ako ng kamay ko sa mukha ko. Bakit ba ayaw maniwala ni Bea na hindi ako ang ama ng batang dinadala ni Diana, kung hindi si Patrick? Ilang ulit ko nang ipinaliwanag sa'yo, Bea. Hindi ko nga anak ang pinagbubuntis ni Diana. Si Patrick ang nakabuntis sa kanya. Paliwanag ko, pero lalo lamang nanliit ang mga mata ni Bea. Hindi mo ako kailangan na bulahin, Russell. Saka, bakit ka pa nagpapaliwanag kung nagsisinungaling ka lang naman? Lalo mo lang dinadagdagan ang kasalanan ko sa akin. Frustrated na napabuga ako ng hangin sa baga ko. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko, para ma-convince ko si Bea at maniwala sa akin. Kaibigan ko si Diana at ang pamilya niya. Galing siya sa isang buena familia. I attended the party, para sa business venture namin ng ama ni Diana nang may nangyari sa kanilang dalawa ni Patrick, panimulang paliwanag ko. Pinag-aralan ko kung ano ang magiging reaksyon ni Bea nang muli akong magpaliwanag sa kanya. Pero blanko ang mukha ng nakasimangot na asawa ko. Itinuloy ko ang pagpapaliwanag ko, pero obviously, parang hindi siya interesado. Nang gabong din, umaapaw ang alak sa venue. Lahat nalasing, kahit ako, kaya hindi ako nakabalik sa room ko.
Si Patrick ang nandun nang biglang pumasok si Diana at may nangyari sa kanilang dalawa, kaya nabuo ang baby nila. Akala ko makikinig sa akin si Bea. Pero mukhang sira na talaga ang image ko sa kanya at ayaw nang maniwala. Stop! Tigilan mo ako, Russell. Kahit kailan, ang sabihin mo, babaero ka talagang lalaki ka, galit at malakas na single sa akin ng asawa ko. Napakamot na lang tuloy ako sa batok. Sinabi ko na nga ang totoo, ayaw pa niyang maniwala. Naging mabuti sa akin ang ama ni Diana at malaki ang utang na loob ko sa pamilya niya noong nagsisimula pa lang akong sa negosyo, which is, hindi alam ni Clavia. Ito ang dahilan kaya hindi ko nagawang tanggihan si Diana nang nakiusap siya sa akin na dito muna magtatago habang hindi pa nangganganak. Kaya sumang-ayon ako, dahil dapat naman talaga siyang panagutan ni Patrick. Pero hindi ko alam kung parehong matatanggap ni Diana at ng daddy niya ang katotohanan. Sinabi ni Diana na magtulungan kami. Gusto niyang pakasalan ko siya at after niya manganak, maghihiwalay kami. In that situation, parehong matatapos ang problema naming dalawa. Alam naming dalawa na siguradong magugustuhan siya ni Clavia. Lalo na at hindi nagtagumpay ang aking ama na ipakasal ako kay Karen, tapos hindi siya mawawalan ng mamanahing kayamanan ng kanyang pamilya. Hindi ako sumang-ayon sa alok ni Diana, ngunit pumayag ako, na dito muna siya pansamantalang tumira. Hindi siya makapaniwala na si Patrick talaga ang ama ng kanyang anak. Ang akala niya na ako ang naka-one night stand niya sa party. Ngunit malinaw kong naaalala ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. At kinumpirma din iyon ng aking kanang kamay nang tanungin namin siya. Iyon ang reason, kung bakit gustong magpa-DNA test ni Diana, kahit sinisiguro ka sa kanya na hindi ako ang nakabuntis sa kanya. Parang sigurado siya na ako ang inaakala niyang nakasiping niya noon. Pero nagkamali siya, dahil purely business lang ang pwede kong maging kaugnayan sa kanyang pamilya. Sinubukan kong magpaliwanag kay Bea, pero nakikita kong hindi talaga siya naniniwala sa akin. Nahihilo na ako, Russell. Huwag mo na akong kulitin, ang sagot ko. Isa pa, alam ko namang hindi tayo titigilan ng daddy mo. Paano kung may masamang mangyari sa mga kapatid ko, gaya ng banta niya sa akin? Seryoso ang tinig na tanong ng asawa ko sa akin. Hindi na ulit makakalapit sa inyo ang father ko. Wala na kaming kahit anong kaugnayan sa isa't isa, mag-isa na ako ngayon, sagot ko, hoping na kahit paano, pakinggan ako ng asawa ko. Inaantok na ako, bukas mo na lang ako kausapin, biglang sabi ni Bea na humikab pa. Tara, tabi tayo, malambing na yaya ko sa asawa ko, pero inirapan ako ni Bea bago sumagot. Ayaw ko, mabaho ka. Nangunot ang noo ko at inamoy ko pa ang sarili ko. Sinigurado ko kanina na naligo at nagsabon akong mabuti. Halos 4 na beses pa akong nag-toothbrush, tapos gumamit pa ako ng mouthwash, para mawala ang amoy ng alak sa bibig at hininga ko, pero bakit mabaho pa rin ako? Russell, kailan pupunta dito si Dexter? Bigla ay tanong ni Bea, kaya nalukot ang mukha ko. Hindi na siya babalik dito, inis na sagot ko. Bakit? Mabilis na tanong ni Bea. Anong bakit? Bawal na siyang pumunta dito, pikan na sagot ko. Hirap na hirap akong magpaliwanag para magkabati kaming dalawa, tapos bigla niya akong tatanungin about kay Dexter. Hindi magandang sign ito. Nahulog ba ang asawa ko sa alindog ni Dexter, o sadyang binanggit niya ang pangalan niya para pagselusan ako? Kasi alam niyang ayaw ko siyang naririnig na may ibang lalaking binabanggit. Alam mo, ang gwapo ng kaibigan mong yon, sabi na naman ni Bea kaya nag-init talaga ng ulo ko. Simula ngayon, ban na dito sa bahay ko si Dexter at hindi ko siya papayagan na pumunta dito kahit kailan. May mental health issue yon si Dexter, baby. Nakita mo namang mainitan ang ulo ng isang yon, pikan na sagot ko. Isa pa, baka marinig ka ni Aubrey. Alam mong selosa ang asawa ni Dexter. Gusto mo bang awayin kanya? Hindi sumagot si Bea at humaba ang nguso.
Kanina pa siya panay ang irap sa akin na akala mo pangit nga ako sa paningin niya kaya ayaw niyang makita. Huwag mo nga siyang suran. Kung wala kang sasabihing matino, lumabas ka na dito at nasusuka ako sa pagmumukha mo. Baka akala mo, ayos na tayo. Hoy, Russell, hanggat narito sa bahay mo ang babae mo at kahit paalisin mo dito, hindi mo mababago ang katotohanan na manloloko at sinungaling ka. Salubong ang kilay at lukot ang mukha na single sa akin ng asawa ko. Obviously, talagang abot langit ang galit sa akin ni Bea. Tamang hinala pa siya, kahit sinabi ko naman ang totoo. Pero ayaw niyang maniwala na hindi ko talaga anak ang batang dinadala ni Diana. Ang nakakainis pa, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Dexter. Kaunti na lang talaga, itatakwil ko na ang kaibigan kong iyon. Simula ngayon, hindi na talaga pwedeng pumunta dito sa bahay ko si Dexter. Nakakainit ng ulo na narinig kong attractive siya sa mga mata ng asawa ko, na dapat ay para sa akin lang. Malas pa na galit sa akin ngayon si Bea, kaya tahimik muna ako, kahit kumukulo ang dugo ko sa mga naririnig ko. Nagpipigil akong huwag tumaas ang tinig at baka mag-ibang anyo pa ako sa paningin ng asawa ko, sa oras na magreklamo na naman ako. Baby naman, kalimutan mo na si Dexter. Ganito na lang, kung galit ka pa, sapakin mo na lang ako, hindi nakatiis na sabi ko sa asawa ko. Nakukulili na ang tenga ko. Kaunti na lang talaga, itatapon ko na pabalik sa Canada si Dex. Para doon na siya tumira at nang hindi na siya makita ng asawa ko. Paulit-ulit na tinatanong sa akin ni Bea kung kailan daw pupunta dito sa bahay namin si Dexter. Ang daming tanong ng asawa ko at kahit ayaw ko, napipilitan akong sagutin dahil baka lalo lamang siyang magalit sa akin. Ayaw ko nga, ang pangit mo na yan, Russell. Gusto mo pang sapakin ko ang mukha mo, mahaba ang nguso na sagot ni Bea. Napamura ako, kung kaharap ko lang si Dexter ngayon, baka siya ang masapak ko. Alam mo, ang cute kasi ng ilong at mata ni Dexter, hindi ba? Tanong na naman ni Bea sa akin. Hindi ko na alam kung anong uri ng parusa ba ito. Pinagsisisihan ko talaga na nakapasok dito si Dexter sa bahay ko. Nakita tuloy siya ng asawa ko. Kaya ngayon, bukang bibig na lang ni Bea palagi. Dapat pala, hanggang gate lang si Dexter noon, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari ngayon, hindi ko sana pinapasok kahit sa pintuan ng bahay ko si Dexter. Russell, tinatanong kita, sabi ni Bea dahil hindi ako sumagot sa huling tanong niya. Hindi naman, baby. Mas maganda ang shape ng ilong. At mata ko kumpara kay Dexter, nakangiting sagot ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Bea at nalukot ang mukha sa harap ko. Sinong may sabi niyan? Si Diana ba? Lagot na, heto at nabanggit na naman ni Bea si Diana. Alam ko namang mainit pa ang ulo niya dahil sa isang iyon. Kaya ngayon, umuusok ang bunbunan niya, tapos naalala na naman ng asawa ko ang kasalanan ko sa kanya. Walang ganyan, Bea. Ako lang ang may sabi niyan. Of course, sino pa ba naman ang magsasabing gwapo ako at maganda ang ilong at mata ko? Kung hindi ako, pabirong sagot ko, pero mukhang hindi ito nagustuhan ng asawa ko. Nakasimangot na tumingin siya sa mukha ko, sabay ngiwi na para bang pangit talaga ako sa paningin niya ngayon. Ang yabang mo talaga, Russell. Hindi hamak naman na mas gwapo sa iyo si Dexter at lamang siya ng ilang palaigo. Ano bang problema ng asawa ko ngayon? Sinasadya ba niyang galitin ako? Kaya paulit-ulit niyang sinasabi na mas gwapo si Dexter kumpara sa akin. Malapit nang maubos ang pagtitimpi ko. Matapos akong singhalan ni Bea, tumayo na siya at sinabing lumabas na ako dito sa silid dahil mabaho daw ko. Grabe pala ang parusa kapag galit si Bea. Mahaba nga ang pasensya niya, pero delubyo naman ang kapalit, kapag ganitong nagagalit siya sa akin. Doon ka pumunta kay Diana mo, Russell, at huwag ako ang ginugulo mo dito. Masungit at nakasimangot na utos ni Bea sa akin. Itinuro pa niya ang pintuan at sinabing lumabas na ako at inaantok na siya.
Hindi na maganda ang nangyayari ngayon. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana noon ko pa kinausap si Bea tungkol sa kasal naming dalawa. Naunahan tuloy ako ng tatay ko. Kaya wala na akong ibang choice ngayon, kung hindi harapin ang galit ng asawa ko. Tapos nahuli rin niya akong nagsinungaling ng dahil kay Vigor. Hindi ko dapat pinagkatiwala kay Vigor ang tungkol sa sikreto ko. Dahil wala sa akin ang loyalty niya, kung hindi na kay Bea. Dahil chismoso rin ang lokong iyon. Ngayon alam ko na kung bakit ipinagkalat ni Lig na bakla si Vigor. Mukhang malapit na akong maniwala sa chismis sa dyaryo, dahil usosero naman talaga si Vegat. Baby naman, ilang ulit ko nang sinabi sa iyo na wala akong kahit anong relasyon kay Diana. Huwag ka nang magalit please. Mahinahon na pakiusap ko, pero pinanlakihan lang ako ng mga mata ng asawa ko. Okay, para maniwala ka, tatawagan ko si Patrick. Siya ang magpaliwanag sa iyo. Hindi sumagot si Bea at mabulong-bulong sa tabi ko. Panay ang kibot ng mahabang nguso niya, habang nanliliit ang mga mata. Alam mo, Russell, dapat kayo ni Jared ang magsama, pareho kayong pangit. Narinig kong sabi ni Bea, kaya napangiti ako. Pangit talaga yon si Jared, malaki ang ngiti na sagot ko. At least may isa na ang hindi attractive sa mga mata ni Bea ngayon. Nabawasan na ng isa ang kinaiinisan ko, pero malas ko, kasi kasama pala ako ni Jared. Si Dexter ang gusto kong marinig na kamukha ni Jared at hindi ako. Oo, iisa ang tabas ng mga mukha ninyo. Ang pangit ninyong dalawa ni Jared. Napailing na dinukot ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang kanang kamay ko. Hindi na maganda ang mga naririnig kong sinasabi ng asawa ko. Kaya dapat lang na maayos na namin ni Patrick ang problema namin kay Diana. Baka kapag nagtagal pa, maging kamukha ko pa si Dracula sa paningin ni Bea ngayong galit siya sa akin at pinalalayas ako sa harap niya. Pumunta ka dito sa guest room, katabi ng silid ko ngayon din. Matigas ang tinig na utos ko kay Patrick. Dahil alam kong hindi ko kayang pilitin si Bea na maniwala sa akin. Sinong tinawagan mo? Walang ngiti na tanong ng asawa ko sa akin. Si Patrick, mabuting siya ang tanungin mo. Since siya naman ang nakabuntis kay Diana at hindi ako, seryoso ang tinig na sagot ko. Pero mukhang hindi man lang natakot ang asawa ko, kahit mukha akong masungit sa harap niya. Napalunok tuloy ako ng panliitan ako ng mga mata ni Bea. Lalong nalukot ang mukha niya, habang matalim ang mga matang nakatingin sa akin. Huwag ka nang magtawag ng kakampi mo, Russell, para bilugin ang ulo ko. Siyempre, pagtatakpan ka niya ni Patrick dahil takot sa'yo ang tauhan mo. Hindi gagana sa akin ang pagiging tuso mo, baka akala mo. Napabuga na lang ako ng malakas na hangin, dahil talagang ayaw makinig ni Bea sa akin. Hindi maitago ang inis at disappointment sa ekspresyon sa mukha niya, ngayong kausap ko siya. Pero hindi nakaligtas sa mga mata ko na hindi niya suot ang singsing na binili ko. Hindi na talaga magandang sign ang nakikita kong nangyayari ngayon at kilos ng asawa ko. Kasalanan ito ng magaling kong ama. Kung bakit kasi ayaw niya akong tigilan at laging pinapakialaman. Kung sana hindi niya pinuntahan si Bea sa hospital at pinagbantaan ang asawa ko para pirmahan ang annulment papers, hindi sana kami aabot sa ganito. Ang akala ko, pagbalik ko galing Russia, magiging maayos na ang lahat sa amin ng asawa ko. Dahil nakalaya na ako sa matagal ng kasunduan ng dalawang giant mafia clan sa Moscow. Pero iba ito sa inaasahan ko. Nasira tuloy ang plano ko. Dahil inunahan akong magsabi ni Clavia tungkol sa kasal namin ni Bea. Hindi na nga maganda ang sitwasyon. Dumating pa si Diana at nalaman ng asawa ko na kiniklaim niyang ako ang nakabuntis sa kanya. Tapos isa pang pahamak si Vigor at hindi man lang ako pinagtakpan, kahit kinausap ko na siya noon pa, dahil may hinala ako na tatanungin nga siya ni Bea. Nagkatinginan pa kami ni Bea dahil nagring ang cellphone na hawak ko. Tumawag si Patrick, kaya agad na sinagot ko. Boss, narito na po ako sa labas. Come in. Seryoso ang tinig na utos ko. Hindi nga nagtagal,
Bumukas ang pintuan at pumasok ang kanang kamag ko. Hindi pa man ako nakapagsalita nang marinig kong nagsalita ang asawa ko. Kung narito ka para pagtakpan si Russell, mabuti pang lumabas na kayong dalawa ngayon din, dahil hindi ako makikinig kahit isa sa inyo. Nagkatinginan kami ni Patrick na alam kong walang kahit anong ideya, kung bakit ko siya pinapunta dito at bakit galit ang asawa ko. Patrick, ikaw ang magpaliwanag kay Bea na ikaw ang ama ng anak ni Diana at hindi ako. Seryoso ang tinig na utos ko sa tauhan ko. Yes ma'am Bea. Ako nga po ang ama ng pinagbubuntis ni Miss Diana, paliwanag agad ni Patrick, pero hindi ko inaasahan na may lilipad na unan at magkasunod kaming tinamaan ng katabi ko. Mga sinungaling, labas. Galit na sanggal ni Bea. Pero, ma'am, nadampot ni Bea ang box ng tisyo at lumipad sa direksyon ko. Natigilan si Patrick na nakatingin rin sa akin at hindi malaman ang gagawin. Kapag nagsalita ka pa, Patrick, pag-uuntugan ko kayo nitong pangit at babaerong amo mo. Nanliliit ang mga mata na banta ni Bea sa kanang kamay ko. Boss, lalabas na ako. Mahinang sabi ni Patrick na hindi malaman kung sino sa amin ni Bea ang susundin. Napatingin ako kay Bea na nagpupuyos sa galit habang nakasimangot. Matalim ang mga mata niya at galit na nakatingin sa akin. Obviously, she's really mad at me. Wala tuloy akong ngawa kung hindi lumabas ng silid, kasama si Patrick dahil baka nga paguntugan kami ni Bea. Mainit ang ulo na lumabas ako sa guest room kung saan tumutuloy ngayon ang asawa ko. Hindi ako makapag-isip ng maayos kung paano ang gagawin ko, para magkasundo na kaming dalawa ng asawa ko. Sinubukan kong kausapin si Bea. Pero dahil patong-patong na kasi ang kasalanan ko, kaya hindi ko masisisi ang asawa ko, kung hanggang ngayon, galit talaga siya sa akin. Boss, huwag naman sanang pag-initan ni Ma'am Bea si Miss Diana. Hindi pa nga kami nagkakasundong dalawa, tapos galit na galit si Ma'am. Shut up, Patrick. Puntahan mo si Diana at isama mo sa bahay mo, para hindi ako inaaway ni Bea. Mainit ang ulo na. Utos ko sa kasama kong tauhan. Boss, alam mo namang hindi ko pwedeng pilitin si Miss Diana na sumama sa akin. Napakamot sa ulo na sagot ni Patrick. Gago ka kasi, bakit mo binuntis? Napailing na tanong ko habang naglalakad palayo sa silid na pananggalingan namin. Malaki ang problema ko ngayon. Sumabay pa si Diana. For sure na hindi matatanggap ng ama niya si Patrick, lalo na at kilala ko si Don Roman. Isa pa, ayaw rin ni Diana kay Patrick. Pero minalas na imbes ako ang inakit niya ng gabing iyon ay ang kanang kamay ko ang naka one night stand niya. Ang masama pa, pareho silang mga lasing kasi walang naitandaan si Diana sa nangyari. Frustrated na dinukot ko ang cellphone ko at tinawagan ko si Vigor. Isa pa ang lokong ito, pagkatapos kong tulungan na maghanap ng santol na pinaglilihian ni Lay, hindi man lang ako pinagtakpan sa asawa ko. Gayong nakagat pa ako ng mga little butterflies nang dahil sa kagagawan ni Jared noong sinuyod namin ang buong Rizal. Para may maibigay sa naglilihi na asawa niya. I am sure, hindi nakalimutan ni Vigor ang pinag-usapan namin noon. Dahil alam ko namang matalas ang memorya niya. Sadyang pahamak lang talaga si Vigor, tapos wrong timing pa. Napatawag ka. Bungad na tanong ni Vigor nang sagutin ang tawag ko. Gusto ko bang i-hack ko ang website mo at ipamigay ko ang kayamanan mo? Madilim ang aura na tanong ko kay Vigor. As expected, hindi man lang natakot ang lokong kaibigan ko. Pinagtawanan pa ako. Is that a threat, Russell? Pahamak ka. Pagkatapos kitang tulungan sa asawa mo, ipinahamak mo ako kay Bea. Nag-iinit ang ulo na sanggal ko. Hey, wait man. Bakit ano ba ang kasalanan ko at mainit ang bunbunan mo ha, Russell? Natatawang tanong ni Vigor. Sira ulo ka. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, kapag nagtanong si Bea tungkol sa pagpunta ko sa klinik, sabihin mong may inutos ka sa akin kaya dumaan ako doon. Nanunambat na tanong ko. Wait, iyon ba ang tinanong ni Bea? Tila wala pa rin ideya na tanong na naman ni Vigor. Oo,
Kaso pahamak ka, kaya pinalayas ako ni Bea sa silid namin at pinagtabuyan ngayon. Kulang na lang ibalibag ko ang cellphone na hawak ko nang marinig ko ang malakas na tawa ni Vigor mula sa kabilang linya. Ang lokong ito, pinagtawanan pa ako. As if naman hindi ko alam kung paano nabahag ang buntot niya kay Lig noong pinalayas rin siya. I didn't know, Russell. Promise, nawala sa isip ko. Bigla na lang kasing nagtanong si Bea nang ihatid ka namin, kaya ang akala ko iba iyon, pagdadahilan ni Vigor. Simula ngayon, ban kayong dalawa ni Dexter dito sa bahay ko, malakas na sabi ko. Hindi ko na hinintay sumagot si Vigor. Pinutol ko ang tawag at napailing na tinawag si Miss Sylvia para tanungin kung tapos na ba silang maglinis sa loob ng room ko. Boss, magalang na bati sa akin ng lumapit na butler ko. Malinis na ba sa room ko? Pinalitan nyo ba lahat ng cover? Magkasunod na tanong ko. Yes, boss. Naglagay na rin po ako ng bagong air freshener, magalang na sagot ng kaharap ko. Sige, ikaw muna ang bahala kay Bea. Don't allow her to go anywhere. Bantayan mo ang kilos niya at i-report mo agad sa akin. Magalang na yumukod ang tauhan ko. Noted, boss, masusunod po. Walang lingon-likod tinalikuran ko si Miss Sylvia. It's late, dapat ganitong oras. Nasa office na ako, pero dahil nalasing ako. I have no choice than to call my secretary at I cancel ang ilang appointment ko ngayong araw. Pumasok ako sa loob library na siyang nagsisilbing office ko dito sa bahay. Binuksan ko ang ilang monitor na kaharap ko at tiningnan ang mga CCTV footage sa kabuuan ng bahay ko. Hinanap ko ang footage simula nang dumating dito sa bahay si Diana. Gusto kong malaman kung nagkaroon ba sila ng confrontation ng asawa ko, para alam ko kung ano ang gagawin ko. Pero wala akong nakitang kakaiba. 2 beses silang nag-usap, pero very casual lang sa garden. Parang neutral sila sa isa't isa at nakita ko pa nga na dinalhan ni Bea ng tubig si Diana. Sa ilang segundo na iyon na nag-usap sila. Hindi ko maisip na sapat na ang oras na iyon para pag-usapan nila ang tungkol sa pagbubuntis ni Diana para paghinalaan ako ni Bea. Napabuga na lang ako ng hangin, sabay sandal ng likod sa swivel chair. Nahilat ko ang ulo ko habang nag-iisip kung anong mabuting gawin, para maging maayos ang relasyon namin ng asawa ko. Nasa ganito akong tagpo nang narinig kong nagring ang intercom sa ibabaw ng lamesa ko. Agad na sinagot ko ito at narinig ko ang tinig ng butler ko. Boss, paalis po si Miss Bea. Mabilis na tiningnan ko ang footage sa front door. Nakabihis nga si Bea at mukhang paalis. Nasuntok ko ang ibabaw ng table ko dahil obviously, seryoso nga si Bea na layasan ako. Kahit anong mangyari, huwag mo siyang hayaang lumabas. Matigas ang tinig na utos ko. Huwag mo akong hawakan. Malakas ang tinig na naririnig kong sigaw ni Bea. Napatayo ako at mabilis lumabas sa opisina ko. Malaki ang hakbang na pumasok ako sa elevator para puntahan ang asawa ko. Anong ibig sabihin nito, Bea? Galit na tanong ko. Mabilis na napatingin sa akin ang asawa ko at nakasimangot na inirapan ako. Bakit hindi ako pwedeng lumabas ha, Russell? Huwag mong sabihin na ikukulong mo ako dito sa bahay mo, gusto ko lang naman na bumili ng prutas. Bawal kang pumunta kahit saan nang walang pahintulot ko, seryosong sagot ko. Kung kinakailangang gamitan ko siya ng kamay na bakal, gagawin ko. Para hindi siya umalis dahil kapag hinayaan ko siya, siguradong iiwan niya ako. Ang sama talaga ng ugali mo. Wala sa usapan natin ang ganito. Hindi ko sinasadyang sumagot sa kanya. Tinapunan ko ng matalim na tingin ang mga tauhan ko at isa-isang nawala sa paligid namin. Bumalik ka sa room natin, formal na utos ko kay Bea. Nakita ko ang pagkalukot ng mga mukha niya. Ayaw ko. Nagmamatigas na sagot ng asawa ko. Alam mo kung paano ko pangasiwaan ang bawat taong nagkakamali sa paligid ko, Bea. Don't try your luck this time, wala ako sa mood, para makipag-away sa'yo. Nagbabanta ang tinig na sabi ko.
Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Bea at tinitigan ako sa mga mata. Anong gagawin mo, Russell? Hindi ko gusto na ganito ang iniisip ng asawa ako sa akin, pero hindi ko rin kayang hayaan siyang iwan ako. Alam kong additional kasalanan ko na naman ito sa kanya. Pero sa ngayon, ito ang pinakamagandang paraan para manatili dito sa bahay namin si Bea. Don't ask questions na alam mo kung ano ang sagot, tiimbagang nasabi ko. Hindi ko pinansin ang pinakamalungkot na emosyon na nakita ko sa mata ng asawa ko. Alam kong disappointed siya sa mga nangyayari ngayon. Ayaw ko rin na umabot kami sa ganito. Pero hindi ko pwedeng sukuan ang pagkakataon na maging maayos kaming dalawa. Kapag hinayaan kong umalis dito sa bahay namin si Bea, mas lalo kaming hindi magkakaayos. Alam kong mas magagalit siya sa akin sa pagkakataon na ito, pero aayusin ko ang gusot sa pagitan naming dalawa. Hanggang maunawaan niya na lahat ng ito ay ginagawa ko dahil mahal ko siya. Ayaw kong maging katulad ng mga magulang ko ang marriage life ko. Parehas naming mahal ang isa't isa at iyon ang pinanghahawakan ko. Bumalik ka na sa room natin, Bea. At huwag na huwag kang magtatangkang tumakas. Matigas ang ekspresyon ng mukha na utos ko sa asawa ko. Nakasimangot na lumapit sa akin si Bea. Hindi ko inaasahan na sisipain niya ako sa binti. Ang akala ko, yayakapin niya ako, kaya hindi ko tuloy nagawang iwasan ang paa niya. Wala na akong narinig na kahit ano mula sa kanya nang talikuran niya ako at mabilis na naglakad papunta sa elevator. Lihim na napangiti ako dahil kahit galit si Bea, hindi ako minura, isa ito sa napapansin ko sa kanya. Hindi siya nagpipigil kapag nagagalit. Siya. Pero kahit minsan, hindi ko pa siya narinig na nagmumura. Hindi gaya kung paano mag-away ang mga magulang ko sa harap ko noong nagsasama pa sila na para bang gusto na nilang magpatay ang dalawa. Nakasimangot na lumabas sa elevator si Bea. Sumunod ako sa kanya dahil hindi ako papayag na doon na naman siya bumalik at magkulong sa guest room. Bitawan mo ako, Russell. Nagpupumigla si Bea nang biglang hinawakan ko sa braso at hinatak papunta sa pintuan ng silid namin. Simula ngayon, mananatili ka dito kasama ako, nagpipigil ng ngiti na sabi ko. Ayaw ko. Nagmamatigas na sagot ni Bea. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magreklamo. Mabilis na binuhat ko ang asawa ko at dinala sa loob ng silid naming dalawa. Bakit ba ang sama ng ugali mo ngayon, ha, Russell? Humihingal at galit na tanong ng asawa ko sa akin. Hindi ko ipinakita ang ngiti sa bibig ko nang ailapag ko siya sa sofa at mabilis na sinunggaban ng halik. Namiss ko na siya, at hindi ko mapigilan ang sarili ko sa hindi pag-angkin sa malambot niyang bibig. Tiningnan ko si Bea na tumigil sa pagpupumiglas at naghahabol ng hininga ng sandaling tigilan ko ang panghahalik sa kanya. Dito ka nababagay asawa, dito lang at kahit anong mangyari, hinding-hindi kita bibitawan. Lalo na kung galit ka sa akin, mahina at sensual na bulong ko. Lumayo ka nga sa akin, Russell, ang baho mo, biglang sigaw ni Bea, sabay takip ng kamay sa ilong niya. Itinulak niya ako sa dibdib at mabilis tumayo. Kalmado siya kanina habang hinahalikan ko, pero bigla na lang naduduwal na para bang mabaho nga ako. Naguguluhan na sumunod ako kay Bea nang mabilis na tumakbo siya papasok sa CR. Nagdududuwal na naman siya at halos ilabas na ang lahat ng laman ng tiyan niya. Para akong tandang inamoy ko ang sarili ko. Hindi naman mabaho ang katawan ko. Wala rin kakaibang amoy akong naaamoy sa armpit ko, pati hininga ko para magkaganito ang asawa ko. Wala akong nagawa kung hindi ang panoorin si Bea. Nakita ko kung paano siya nang hinang napahawak sa sink, kaya mabilis na binuhat ko ang asawa ko at dinala siya sa kama. Inabot ko ang intercom at mabilis tinawagan ang butler ko at inutusan na papuntahin dito sa silid namin si Dr. Jaime. Ayaw kong makakita ng kahit na sino, Russell. Kung gusto mo, ikaw ang magpatingin sa doktor mo at huwag mo akong pilitin, masungit na sabi sa akin ng asawa ko. Baby, I am just worried. Ilang ulit ka nang nagsuka. Mukhang hindi ka okay, mahina hong sabi ko.
Pero tinalikuran ako ni Bea. Paano ako magiging okay kung galit ako sa iyo? Isa pa, ayaw kong nakikita ang mukha mo, Russell. Napabuga na lang ako ng hangin habang nakatingin sa nakatalikod na asawa ko sa akin. Okay, hindi muna ako magpapakita sa iyo kung ayaw mo. Pero magpahinga ka muna at kumain ng maayos. Hindi sumagot si Bea. Alam kong hindi pa siya tulog, pero hinayaan ko na lang. Gustong-gusto kong yakapin ang asawa ko. Pero baka kapag naamoy na naman niya ako, magsuka na naman siya dahil mabaho daw ako. Tahimik na tumayo ako at pumasok sa CR para maligo. Ipapasara ko talaga ang bar na pinuntahan ko, dahil hindi ko alam kung anong hinalo nila sa liquor na ininom ko, kaya naging mabaho ako at nasusuka ang asawa ko basta katabi ako. Kahit frustrated, minabuti kong maligo at huwag tumikim ng alak gaya ng nakasanayan ko para ma-relax ako. Galit na nga sa akin ang asawa ko dahil sa halo-halong kasalanan ko. Tapos mabaho at pangit pa ako sa paningin niya, kaya alam kong hindi talaga siya magdadalawang isip na iwan ko. Well, hindi mangyayari iyon. Dahil kahit anong mangyari, hindi kami maghihiwalay. Magiging successful ang marriage life namin ng asawa ko at hindi magiging katulad ng mga magulang kong nauwi sa hiwalayan. Beatrix POV. Simula nang lumabas dito sa silid si Russell ay hindi na ulit siya bumalik pa. May narinig akong nag-doorbell, bagay na ipinagtataka ko kung sino ang nasa labas dahil wala naman akong pinapunta dito. Hindi ako bumangon at nanatiling nakahiga sa kama. Nanlalamig ang pakiramdam ko, balot ng makapal na kumot ang buong katawan ko. Nahihilo na naman kasi ako at pakiramdam ko ay nanlalambot ako, dahil ilang ulit akong nagsuka kanina. Pinilit kong huwag pansinin ang bawat tunog na naririnig ko mula sa doorbell sa labas. Wala akong balak tumayo, dahil kahit lumapit ako sa pintuan ay alam kong hindi ko naman iyan mabubuksan dahil inalisan ako ng access ni Russell. Balak yata akong ikulong ng lalaking iyon dito habang buhay. Mabuti na lang at pwede akong gumamit ng telepono, kaya natawagan ko si Riza sa intercom at kinamusta ang lagay ng kapatid ko. Narinig kong bumukas ang pintuan. Hindi ako lumingon at nanatiling nakahiga at nakapikit kahit ramdam kong may pumasok dito sa loob ng silid. Ma'am Beatrix, gising na po. Kumain ka po muna. Narinig kong sabi ni Carla, habang mahinang tinatapik ako sa braso. Siya pala ang pumasok dito sa loob ng silid at may dalang pagkain. Nakita ko ang tray na nakalapag sa ibabaw ng center table kung saan niya inilapag ng bahagyang idilat ko ang mga mata ko. Paano ka nakapasok dito? Nagtatakang tanong ko. Tinawagan ko po si Boss Russell, ma'am. Siya po ang nagbukas ng pinto, kaya ako nakapasok. Magalang na sagot ni Carla habang tinutulungan akong bumangon. Salamat, Carla. Nanghihina na tumayo ako at ngumiti sa kasama ko. Maghihilamos lang muna ako. Nakangiti at maaliwalas ang aura na tumango sa akin si Carla. Sige po, ma'am. Pumasok ako sa CR at tiningnan ko ang sarili ko. Namumutla pala ako at mukhang hindi nga maganda ang kondisyon ko. Pinilit kong kumain, kahit hindi maganda ang kondisyon ng sikmura ko. Pakiramdam ko ay hinahalukay ang tiyan ko at hindi ako satisfy sa pagkaing nasa harap ko. Carla, pwede ba akong magpabili ng lanzones sa'yo? Gusto ko kasing kumain ng prutas at nanghihina ako. Bigla ay naisip kong itanong sa kaharap ko. Sige po, ma'am, magpapabili po tayo. Mabilis at nakangiting sagot ni Carla. Agad rin siyang lumabas nang matapos akong kumain. Naiwan na naman akong mag-isa dito sa silid, kaya sinubukan kong buksan ang pintuan. Natuwa ako nang gumana ang fingerprint ko. Bumukas ang pinto, kaya mabilis na lumabas ako, para puntahan sa silid si Riza. Kumusta ang pakiramdam mo, Riza? Agad na tanong ko sa kapatid ko nang pumasok ako. Inabutan ko siyang hawak ang cellphone at naglalaro ng crossword puzzle. Ayos naman po, Ate Bea. Malakas na ako ngayon. May ngiti sa bibig at masigla na sagot ng kapatid ko, kaya napangiti rin ako. Ilang oras rin akong nagtagal sa loob ng silid ni Riza.
Bumaba ako para hanapin si Carla dahil excited akong malaman kung may nabili ba siyang prutas. Si Carla, tanong ko sa isa sa mga kasambahay na inabutan ko dito sa kusina. Wala pa po, ma'am. Lumabas siya kanina, para bumili daw po ng prutas, sagot ng kaharap ko. Dahil wala naman akong gagawin naglakad-lakad na lang ako. Pakiramdam ko kasi ay lalo lamang akong nanghihina dahil kain-tulog lamang ang ginagawa ko at walang masyadong activity dito sa bahay. Gabi na nang dumating si Carla, pero nanlumo ako na wala siyang nahanap na lanzones. Marami siyang baniling mga prutas. Pero nawalan ako ng gana at talagang walang kahit isa sa mga ito ang attractive sa mga mata ko. Pasensya ka na, Ma'am Bea. Nalibot na namin ang mga palengke at supermarket, pero wala talaga kaming nahanap na lanzones. Hindyong paumanhin na sabi ni Carla. Pasensya ka na, napagod ka patuloy dahil sa akin, nahihiyang sagot ko. Nako, wala yon, ma'am. Minsan lang din ako nakaikot sa mga palengke, kaya marami akong nabili, masayang sagot ni Carla na mukhang natutuwa pa. Dala ang ilang prutas ay umakyat ako sa silid namin ni Russell. Nakaramdam ako ng labis na lungkot nang pumasok ako at higala ang paningin ko. Nakakamiss rin pala na wala dito si Russell at walang nangungulit sa akin. Kahit inabala ko ang sarili kong manood ng palabas, habang kumakain ng dalandan ay hindi talaga ako mapakali. Pinatay ko ang TV at napatayo, pero umupo rin agad, dahil pinigilan kong puntahan si Russell sa library. Naglalaway talaga kasi ako at hindi mawala sa isip ko ang lanzones, kahit kumain na ako ng dalandan at inamoy-amoy ko ang balat nito. Nakaramdam kasi ako ng ginhawa at nawala ang labis na hilong nararamdaman ko simula kaninang umaga nang gawin ko ito. Hindi ako nakatiis, napatayo na naman ako at lumapit sa pintuan pero agad bumalik sa sofa at pabagsak na umupo. Frustrated na nakaupo ako, dahil kapag pumunta ako sa library, ibig sabihin, kakausapin ko si Russell kahit ayaw ko. Pero hindi ko naman matiis na maupo lang dito habang gustong-gusto kong kumain ng lanzones at hindi maalis sa isip ko. Gusto ko sanang tawagan si Honey, para makiusap na bilhan ako ng lanzones dahil malapit ang bahay nila sa Quiapo. Kaya lang siguradong pumasok na sa trabaho niya ang kaibigan ko, ganun rin si George. Hindi ko na mabilang kung ilang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago tumayo at hindi nakatiis na pinuntahan sa library si Russell. Naabutan ko siyang kaharap ang ilang folder at abala sa ginagawa. Nagtama ang mga mata namin ni Russell nang nagangat siya ng ulo at nakita niya akong pumasok dito sa library. Maaliwalas ang ekspresyon ng mukha nang ngumiti sa akin si Russell. Sa tingin ko ay hindi niya inaasahan na makikita akong papasok dito. Dahil alam niyang masama ang loob ko sa kanya at sinabi kong ayaw ko siyang makita. Huminga muna ako ng malalim, bago nagtanong kay Russell. Since hindi mo naman ako pinayagan na lumabas kanina para pumunta sa palengke, pwede bang magpabili ako ng lanzones? Walang paligoy-ligoy na tanong ko. Okay, wait, tatawagan ko si Miss Sylvia, nakangiting sagot ni Russell. Agad na inabot niya ang phone extension at pinindot. Siguradong si Miss Sylvia ang tinatawagan niya habang nakatayo ako sa harap ng table niya, ilang hakbang ang pagitan naming dalawa. Narinig kong inutusan niya ang kausap na bumili ng lanzones at pagkatapos ay tumingin sa suot na relo sa braso. Gabi na at lagpas 10 o'clock na pala. Nagtataka ako kung may bukas pang palengke at supermarket ngayon. Okay, just try your best. Tahimik na nakatayo lamang ako sa harap ni Russell, hanggang ibaba niya ang phone at ngumiti sa akin. Pinadala ko na ang tauhan ko para bumili ng prutas, tila proud na sabi ni Russell sa akin. Naisip ko tuloy kung may alam ba siyang pwedeng bilhan ng lanzones ng ganitong oras kaya parang confident siyang may mahahanap sila. Kamusta ka na? Biglang tanong ni Russell sa akin. Pinasadahan pa ng mga mata niya ang katawan ko. Pero kahit may pinapabili ako sa kanya, hindi pa rin kami nagkakaayos na dalawa. Akmang tatayo si Russell at mukhang lalapit sa akin,
kaya humakbang ang dalawang paa ko patalikod. Napansin naman ni Russell ang ginawa ko, kaya nagkibit balikat siya at muling umupo sa upuan niya. Ang awkward tuloy sa pakiramdam. Lalo na at hindi niya inaalis ang mga mata sa mukha at katawan ko. Kapag ba may nabiling prutas ang mga tauhan ko, bati na tayo. Napairap ako, as if naman na may mahahanap sila. Ang sabi ni Carla, wala siyang nahanap kahit saang palengke siya naghanap. Hindi pa. Pero bawas ng isa ang kasalanan mo sa akin kapag may nabili kang Lanzones, walang kang itingiti na sagot ko. Sige. Deal, baby. Walang bawian yan ha. Akala mo nakikipag-usap tungkol sa negosyo na tanong ni Russell. Tumango lang ako. Bigla na naman kasi akong nakaramdam ng pangangasim ng sikmura ko. May toilet ka ba dito? Mabilis na tanong ko. Dahil sobrang uncomfortable ng pakiramdam ko. Yes, doon banda. Mabilis na tinakbo ko ang pintuan na tinuro ni Russell sa akin habang takip ang bibig. Nakakaramdam na naman ako ng pagtutubog ng bibig at parang hinahalukay ang tiyan ko, kaya pakiramdam ko ay naduduwal na naman ako. Hindi nga ako nagkamali, dahil bigla akong nagsuka nang makapasok sa loob ng comfort room. Panay ang hilab ng tiyan ko at pagtutubog ng bagang ko kaya naglalaway ako. Sunod-sunod na nagduduwal ako, hanggang pakiramdam ko ay naubos ang kinain ko kanina. Hinang-hina na nakaluhod ako sa tapat ng bowl at panay ang pagsusuka nang pumasok si Russell at nakita ako. Gaya kanina, panay ang hagod niya sa likuran ko, hanggang sa pakiramdam ko ay naubos na ang laman ng tiyan ko at puro mapait na tubig na lang ang lumalabas bibig ko. Hindi ako tumutol ng alalayan ako ni Russell para makatayo at makalapit sa sink para maglinis ng mukha at maghilamos. Siguro nakita ni Russell na nanginag ang tuhod ko, kaya binuhat niya ako. Napapikit na lamang ako dahil pakiramdam ko ay dinuduyan ako at sinabayan pa ito ng labis na pagkahilo. Kailangan mong magpatingin sa doktor bukas, mahinang sabi ni Russell habang naglalakad papunta sa silid namin. Natatakot akong pumunta sa hospital, dahil sa totoo lang, nagkaroon na ako ng labis na takot tumapak doon, simula nang paulit-ulit na dinadala ko doon si Riza. Kumain ako ng dalandan, kaya nasobrahan ako at nanggangasim ang sikmura ko. Hindi ko kailangan ng doktor, kinakabahan na sagot ko. Hanggat maaari, ayaw kong pumupunta sa hospital. Natatakot akong baka kung anong sakit ang makita nila sa akin, kaya ayaw ko talagang pumunta doon. Napapikit ako ng ihiga at ailapag ako ni Russell sa kama. Masarap kasi sa pakiramdam, lalo na at malambot ito at malamig ang temperature dito sa silid. Kaya guminhawa ang pakiramdam ko at para akong hinahatak na mahiga dito. Hindi normal para sa'yo ang patuloy na pagsusuka, baby, mahinahong sabi na naman ni Russell. Ang baho mo kasi kanina, nakapikit na sagot ko. Ngayon, hindi na ba? Mahina at may lamang na tanong ni Russell. Napakalapit lang pala niya sa akin. Nakaupo siya sa gilid ng kama at gahibla lang ang pagitan ng mga mukha naming dalawa. Nag-iwas ako ng tingin at bumaling sa kabilang banda ang paningin ko. Ramdam kong lamapat ang bibig ni Russell sa pisngi ko at dahan-daang gumapang ang mumunting halik niya sa leeg ko. Gusto ko nang matulog, mahinang sabi ko para pigilan ang sarili ko. Okay, good night. Malambing na bulong ni Russell habang nakabaon ang mukha sa leeg ko. Akala ko ay aalis si Russell para bumalik sa library, pero naramdaman kong humiga siya sa tabi ko at niyakap ako. Alam kong may trabaho siya, dahil busy siya ng puntahan ko kanina. Pero ngayon, heto at parang gusto na niyang matulog. Hindi ko naman siya pwedeng ipagtabuyan, dahil ginawa ko na iyon kanina. Kaya nahiya ako sa kanya nang kumalma ako at napagtanto ko kung ano ang mga sinabi ko sa kanya. Hinayaan ko na lang na mahiga si Russell sa tabi ko at yakap ako. Kahit paano, hamupa na ang galit ko. Pero hindi ko nakakalimutan na may babae siyang pinatira dito sa bahay niya at buntis pa. Naidlap ako, pero nagising ulit ako ng hateng gabi. Tulog na si Russell at mahinang naghihilik pa sa tabi ko. Habang ako, hindi mapakali.
Nai-imagine ko kasi ang lasa ng lanzones. Para akong sabik sa prutas na gusto ko at hindi makapag-isip ng maayos. Bumangon ako at bumaba sa kama. Binuksan ko ang pintuan para bumaba at tingnan kung dumating na ba ang tauhan na inutusan ni Russell at kung may nabili ba silang lanzones. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Diana paglabas ko ng pintuan. Agad na lumapit siya sa akin at pinasadahan ng mga mata ang katawan ko. Alam kong ikaw ang naging dahilan kung bakit ayaw akong pakasalan ni Russell. Ngunit ito ang tandaan mo. Matutuloy ang kasal naming dalawa. Dinadala ko ang tagapagmana ng bahay na ito. Matagal nang gustong magkaanak ni Russell, at ibinigay ko ito sa kanya. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na walang magiging ama ang anak ko. At labis na magiging masaya si Tito Clavian na may apo na siya. Kaya nga gusto na niyang maging annulled na ang kasal ninyong dalawa. Para hindi maging illegitimate ang anak ko. Ilagay mo sa ulo mo yan, Beatrix. May ama ang baby ko. At kahit anong mangyari, hindi ako papayag na isilang ko ang anak ko nang walang ama. Hindi ako sumagot sa kahit anong sinabi ni Diana. Ang buong akala ko ay si Karen ang dahilan, kaya ako pinapirma sa annulment papers ng ama ni Russell, pero si Diana pala. Ang sabi ni Diana ay ayaw ng daddy ni Russell na maging bastardo daw ang apo niya, dahil may anak na silang dalawa. Pero bakit itinatanggi ni Russell na siya ang ama at itinuturo si Patrick? Bingi ka ba? Wala ka man lang bang sasabihin? Nakataas ang kilay na tanong ni Diana sa akin. Malaking pagkakamali ng babaeng kaharap ko na muling ibinuka niya ang bibig at kinausap ako. Nagtaas ako ng ulo at matigas ang ekspresyon ng mukha at hinarap siya. Wala akong kinalaman, Diana. Kung may problema kayo ni Russell, siya ang kausapin mo at hindi ako, matapang na sagot ko. Nakita ko kung paano nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Diana. Humakbang siya palapit sa akin at akmang hahawakan niya ako. Pero tinitigan ko siya ng masama. Sa pagitan nating dalawa, ako ang dapat magalit sa iyo, dahil asawa ko si Russell. Mayroon akong lahat ng karapatan sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, mag-iisip akong mabuti, bago ko ibuka ang bibig ko. Dahil kapag nagalit ako at hindi ko napigilan ang sarili ko, babanggasan ko iyang pangit na mukha mo. Tuluyang hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ang pangit na ugali ko, dahil ayaw akong tigilan ni Diana. Tinulak niya ako hanggang sa limitasyon ko. Kaya huwag niya akong sisihin kung bakit nakatanggap siya ng hindi magandang salita galing sa akin ngayon. Dahil kahapon pa ako nagtitimpi sa kanya. Huwag kang maglakas loob na magsalita, Diana, dahil sinasabi ko sa iyo, hindi ako marunong magtimpi sa babaeng malandi at naglalandi ng lalaking may asawa na, malakas at matigas na sabi ko sa babaeng kaharap ko, sabay tabig sa kamay niya. Bukas, mag-uusap tayong tatlo ni Russell at kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, ako mismo ang kakaladkad sa'yo, palabas dito sa bahay na ito, kahit magalit pa si Russell. Baka nga paguntugan ko pa kayong dalawa kapag na hindi ako nakapagpigil. Nakita ko, kung paano nanlaki ang mga mata ni Diana dahil sa narinig na sinabi ko sa kanya. Babukasara ang bibig niya. Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Mabilis na binuksan ko ang pintuan ng silid ni Russell at pabalibag na isinara sa harap ni Diana. Wala na akong pakialam pa kung ano ang isipin ni Diana sa akin. Masakit sa part ko ang nangyayari. Kaya dapat ko lang silang pagharapin bukas ni Russell, para malaman ko kung sino ang nagsasabi sa kanila ng totoo. Sa harap ni Diana, mukha akong matapang, pero ang totoo ay nanginginig ang kalamnan ko, dahil hindi naman talaga ako sanay makipag-away. Naluluha at nanlulumaw na samandal ako sa likod ng pinto, dito sa loob ng silid namin ni Russell. Ilang minuto rin ang pinalipas ko bago kumilos, dahil pakiramdam ko ay nanlalambot maging ang mga binti ko. Nanlalabo ang paningin na naglakad at pumunta ako sa terrace. Gusto kong lumabas para samagap ng sariwang hangin, dahil pakiramdam ko ay naninikip ang paghinga ko.
Gusto kong mapag-isa para palayain ang bigat sa dibdib na nararamdaman ko ngayon, pero nagulat ako nang mula sa kinatatayuan ko, may nakita akong anino at may naramdaman akong tao sa paligid ko. Lumingon ako, para sana hanapin kung sino ang kasama ko. Pero napasinghap ako at nakulong ang malakas na sigaw sa lalamunan ko nang takpan ng kung sino ang ilong at ang bibig ko. Hindi ako nakasigaw para humingi ng tulong hanggang nanlabo ang paningin ko at nahilo ako. Hindi ko napigilan ang sumunod na nangyari dahil pakiramdam ko ay para akong nauupos na kandila. Pero bago ako tuluyang bumagsak sa sahig, ramdam ko kung paano may matigas na brasong samalo sa katawan ko. Russell POV. Wala sa tabi ko si Bea nang nagising ako. Iginala ko ang paningin ko sa bulong silid, pero hindi ko siya nakita. Ang bukas na sliding door, papunta sa terrace ang kumuha ng atensyon ko, kaya naisip kong nasa labas ang asawa ko, gaya ng malimit na ginagawa niya. Nakapaa at tanging boxer lamang ang suot na bumangon ako at naglakad papunta sa veranda. Tahimik ang paligid. Pero nagtaka ako dahil wala dito si Bea gaya ng inaasahan ko. Nangungunot ang noo ko na sinuyod ng mga mata ko ang buong paligid. Pero hindi ko nakita ang asawa ko. Walang kahit anong bakas niya ang narito, dahilan para bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Para bang may mali. Kaya agad na bumalik ako dito sa loob ng silid at binuksan ang malaking screen para hanapin sa CCTV footage kung nasaan ang asawa ko. Masyadong malaki ang bahay ko. Hindi madali kung hahanapin ko siya sa buong kabahayan. Kaya ang tingnan sa CCTV camera ang best option ko, para malaman ko kung nasaan si Bea. Inaasahan kong makikita ko siya na pumunta sa silid ng mga kapatid niya para tingnan si Riza. Lalo na at usual na ginagawa niya ito sa gabi, pero mukhang hindi nangyari ang inaasahan ko. Wala rin sa kabilang silid si Bea dahil nakita kong bumalik agad siya dito sa silid namin matapos makita si Diana sa hallway after nilang saglit na magkausap. Ibig sabihin, narito lang sa silid namin ang asawa ko. Gamit ang remote, tiningnan ko ang footage sa loob ng wardrobe, pero wala doon si Bea. Maging sa loob ng comfort room ay hindi ko rin nakita doon ang asawa ko. Malakas ang kabog sa dibdib na tiningnan ko ang footage sa veranda. Pero nagulat ako dahil hindi gumagana ang naka-install na CCTV camera. Tumayo ako at mabilis na lumabas sa pintuan. Binuksan ko ang ilaw sa paligid ng veranda at sinuyod ng paningin ko ang kabuuan nito, pero hindi ko nakita si Bea. Tiningnan ko rin ang palibot, maging ang bawat sulok, dahil baka dito dumaan si Bea para bumaba. Pero walang kahit anong tali ang pwede niyang gamitin, kaya sigurado akong nandito lamang siya. Nascan ko lahat ng CCTV camera and footages sa buong bahay ko. Pero walang bakas ni Bea ang nakita ko. Para bang bigla na lang siyang naglaho dito sa veranda at dahil hindi pala gumagana ang camera ay hindi ko alam kung saan na siya nagpunta. Hindi maganda ang kutob ko. Mabilis na dinampot ko ang intercom at tinawagan si Patrick. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang hinihintay na sumagot siya. Gusto kong makasiguro, kaya hindi ko inaalis ang mga mata ko sa malaking screen sa harap ko. Boss, inaantok at mukhang bagong gising na sabi ni Patrick nang sagutin ang tawag ko. Ipunan mo ang mga tauhan natin at hanapin ninyo si Bea sa paligid ng buong bahay. Ngayon na, nawawala siya. Malakas at mabilis na utos ko sa kanang kamay ko. Pinindot ko rin ang direct line sa room ng butler ko at agad na sinagot ni Miss Sylvia. Nawawala si Bea. Alert everyone at hanapin ninyo sa kahit saang sulok ng bahay na ito ngayon din. Mabilis na nagbihis ako at dala ang cellphone at baril na personal na gamit ko ay bumaba ako. Bukas ang ilaw sa buong kabahayan at nagkalat ang mga tauhan ko nang igala ko ang paningin ko. May nakakita ba sa inyo kay Bea? Matigas na tanong ko sa mga kaharap ko. Iisa ang sagot na nakuha ko. Hindi daw nila nakita si Bea, kaya mabilis na tinalikuran ko sila at pinuntahan ang malaki at mataas na gate nitong bahay ko. Alerto ang mga tauhan ko nang datnan ko sa guardhouse.
Gaya rin ng mga kasama ko sa bahay, wala daw nakakita kahit isa sa kanila kay Bea. Frustrated na pumunta ako sa control room, para suriin ang lahat ng CCTV footage sa loob ng 5 oras na lumipas. Madaling araw ngayon, pero abala kami ng lahat ng mga tauhan ko sa paghahanap sa asawa ko. Walang anumang bakas kung paano siya nawala, dahil tanging sa veranda siya pumunta. Pero wala rin naman akong natagpuan na kahit anong bakas na doon siya dumaan para makababa ng bahay. Kahit nagawa niyang dumaan doon, imposibleng hindi siya mahahagip ng ibang CCTV camera sa loob at labas ng bahay ko. Wala rin akong nakitang kahit anong kaina-hinalang mga sasakyan o tao ang dumaan sa paligid ng bahay ko, para paghinalaan kong kumidnap kay Bea. Lahat ng CCTV footage ay malinaw at hindi tampered, which is madali kong matukoy kung may gumalaw man nito, dahil expert ako sa technology. Ilang oras na ang mabilis na lumipas. Pero walang kahit na sino ang nakakita kay Bea. Halos baliktarin ko na ang buong bahay ko, pero talagang hindi namin natagpuan ang asawa ko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot at kaba. Hindi para sa sarili ko, kung hindi para sa asawa ko. Hindi normal ang nangyayari ngayon at alam kong habang lumilipas ang bawat minuto, posibleng nanganganib ang buhay ni Bea sa kung nasaan man siya ngayon. Inipon ko sa sala ang lahat ng mga tauhan ko, isa-isa ko silang tiningnan habang mga nakayukod. Alam kong takot silang makuha ang atensyon ko ngayon, dahil panganib ang hatid ko. Lalo na ngayong mainit ang ulo ko. Dahil sigurado akong hindi basta lang umalis si Bea dito sa bahay, kaya siya nawawala. Wala siyang ibang pwedeng daanan palabas kung hindi ang malaking gate sa harap. Kahit dumaan siya sa veranda pababa, makikita ito ng mga CCTV sa bawat sulok ng bahay ko, lalo na sa gate. Pero walang bakas niya akong nakita. Something is wrong, at iyon ang gusto kong malaman. May special monitoring device ako dito sa paligid ng bahay ko. High speed ang tracing ko sa movement ng mga taong labas-pasok sa teritoryo ko. At nalalaman ko kapag may unauthorized person ang nagtangkang pumasok dito sa perimeter ko. Secured ang paligid ng bahay ko with high-feature safety measures, at nagkalat ang mga CCTV sa loob at labas maging sa ilang kanto at streets na malapit dito sa bahay ko. Kaya imposible na mawala si Bea na walang kahit anong traces man lang akong susundan. Nawawala na ako ng pasensya. Ayokong mag-aksaya ng oras sa isang kalokohang interogasyon, dahil wala akong oras para dito. Mahigpit na hawak ng kanang kamay ko ang baril at itinutok sa grupo ng mga tauhan ko. Alam kong may nakakaalam sa inyo sa totoong nangyari kay Bea. Binabalaan ko kayong lahat, kapag nahuli ko kung sino ang may kagagawan sa pagkawala niya, hindi kita basta ibabaon sa lupa ng buhay. I swear, uubusin ko ang lahi mo. Matigas na banta ko sa mga kaharap ko. Walang sumagot at nanatiling nakayuko ang lahat, isa-isa kong pinagmamasdan ang mga tauhan ko. Pero sa ngayon, walang kahit isa sa kanila ang nakitaan ko ng kakaiba. Para idiin ko sa pagkawala ni Bea. Lumapit sa akin si Patrick na siyang inutusan kong isa-isahin ang mga CCTV footage sa paligid ng buong bahay ko. Boss, wala po kahit isa sa mga tauhan natin ang pumunta sa silid mo. Malinaw po ang lahat ng mga CCTV footage natin, na kayo kong paliwanag ng kanang kamay ko. Alam kong nagsasabi siya ng totoo. Pero paano namin maipapaliwag ang biglaang pagkawala ng asawa ko? Ikaw muna ang bahala dito, Patrick. Utos ko sa tauhan ko at muling inutusan na galugarin ang buong bahay at baka may hindi pa sila napupuntahan at posibleng pinagtataguan ni Bea. Kahit alam kong impossible na hindi makita ng kahit na anong CCTV camera si Bea at muli kong sinubukan na hanapin siya. Malaking katanungan sa akin kung paano siya bigla na lang nawala. At kahit isa sa mga tauhan ko ay walang nakakita sa kanya para makapagsabi kung ano ba talaga ang nangyari sa asawa ko. Alam kong may mali sa nangyari. Kaya hindi ako pwedeng basta tumigil sa paghahanap kay Bea. Alam kong galit sa akin ang asawa ko at gusto niyang umalis dito sa bahay namin,
Pero imposible na maglaho na lang siya at walang kahit anong traces. Malakas ang hinala ko na may kinalaman dito ang mga kalaban ko. Malaki ang tendency na dinukot si Bea. Kaya gusto kong malaman kung sino ang kumuha sa asawa ko. Kahit madaling araw pa lang, tinawagan ko si Vigor, pero hindi niya sinagot. Kahit kailan talaga, kapag gabi, hindi agad sumasagot ang magaling na kaibigan kong iyon, kapag kasama ang asawa niya at nasa bahay niya, kaya nakakainit ng ulo lalo na kapag emergency gaya ngayon. Tinawagan ko si Jared, pero gaya ni Vigor, hindi rin sinagot ng lokong iyon. Basta talaga gabi at kasama nila ang mga asawa ay hindi ko sila mapakinabangan. Wala akong ibang option kung hindi tawagan si Dexter. Ang aga mo namang tumawag, Russell. Ano na naman ba ang kailangan mo? Iritableng tanong ni Dexter. Nawawala ang asawa ko, Dexter, at hindi maganda ang hinala ko. Frustrated na sagot ko sa kaibigan ko. Anong nangyari? Tanong rin ni Dexter na alam kong nakuha ko ang atensyon niya dahil sa sinabi ko. Bigla na lang siyang nawala. Hindi gumagana ang CCTV camera sa veranda kung saan ko siya huling nakita. Ipinaliwanag ko kay Dexter ang nangyari. Pero magkaiba kami ng assessment. Baka tinakasan at pinagtataguan ka na ng asawa mo, kasi nalaman na niya ang ginawa mo, Russell. Hindi ko nakakalimutan ang tungkol dito. Pero alam kong hindi mawawala lang ng ganito ang asawa ko. Kung walang ibang tao ang sangkot kung bakit bigla na lang siyang naglaho. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko, bago muling nagsalita si Dexter sa kabilang linya. May nagtangkang tambangan ang asawa ko kahapon, Russell. Sabi ni Dexter, bagay na ikinagulat ko. Sinabi niyang marunong daw pala humawak ng baril ang asawa niya, bagay na ikinagulat ko. Dahil mukhang inosente si Aubrey at parang walang muwang sa kahit anong bagay, lalo na at bata pa ang asawa ni Dexter, kaya never sumagi sa isipan ko na may kakayahan palang gumamit at humawak ng baril ang asawa ni Dexter. Ingatan mo ang asawa mo, Dexter. Sa tingin ko, isang taong mas malaki pa sa inaasahan natin ang nasa likod ng lahat ng ito. Seryoso ang tinig na sabi ko kay Dexter. Alam ko, Russell. Kaya hindi tayo pwedeng basta maging play safe ngayon. Sagot ni Dexter na alam kong katulad ko ay gumagana ang isip. Habang kausap ko si Dexter ay gumagana ang mga kamay ko at mabilis ang bawat pindot ko sa keyboard sa harap ko. Gamit ang technology, paulit-ulit na sinuyod ng mga mata ko ang bawat sulok ng bahay ko. Lahat ng footage na kuha ng mga CCTV camera sa loob at labas ng bahay ko at inisa-isa ko. Pero parang bulang naglaho si Bea. Kaya labis na nag-aalala ako sa kalagayan ngayon ng asawa ko. Matapos mag-palm ni Dexter at naputol ang tawag ay pinindot ko ang katabing intercom at muling tinawagan si Patrick. Hindi nagtagal, pumasok dito sa control room ang kanang kamay ko. Any update? Mabilis na tanong ko. Wala pa po, boss. Inisa-isa ko na po ang mga kasama natin dito sa bahay, pero negative po. Maging ang mga transaction and conversation nila sa cellphone, wala po akong nakuhang pwedeng maging lead natin sa paghahanap kay Ma'am Beatrix. Sagot agad ni Patrick, nasaan si Diana? Matigas ang tinig at ekspresyon ng mukha na tanong ko. Nasa guest room po, boss. Natutulog. Pa siya nang puntahan ko kanina, agad na sagot ng kaharap ko. Gisingin mo siya, at papuntahin mo dito ngayon din, tiimbagang nautos ko. Siya ang nakita kong huling kausap ni Bea, bago nawala ang asawa ko. Kailangan kong malaman kung ano ang huling napag-usapan nila at kung ano ang ginagawa niya sa labas ng silid ko ng ganang oras. Sige po, boss. Pupuntahan ko muna si Miss Diana. Sagot ni Patrick na alam kong nag-iingat at nakikiramdam sa akin. Alam kong nag-aalala siya kung bakit pinatatawag ko si Diana. Hindi pa niya alam na nakita ko ang babaeng iyon sa labas ng silid ko, bago parang bula na nawala ang asawa ko. Very alarming ang nangyayari ngayon. Hindi ko lubos maisip kung paano nawala na parang bulang naglaho ang asawa ko at walang traces na naiwan.
Tapos hindi rin makita sa kahit isa sa mga CCTV camera na naka-install sa palibot ng bahay ko. Noong na naka-off ang CCTV camera sa veranda ay hindi na ito normal. Alam kong hindi mawawala ng ganun na lang ang asawa ko. Dahil kung gugustuhin niyang umalis ay siguradong isasama niya ang mga kapatid at hindi iiwan dito sa bahay ko. Isa pa, hindi ko nakita kung saan dumaan si Bea sa kahit isa man lang sa mga CCTV footage sa loob at labas ng bahay ko bago siya nawala. I don't think na siya rin ang nag-off ng CCTV sa veranda. Wala siyang ideya na kahit dito sa silid namin ay may naka-install akong mga camera for our protection. Pero tanging ako lamang ang may access, kaya imposible na galawin niya ang mga iyon. Tama lang na hindi niya alam ang tungkol sa mga camera na nagkalat dito sa loob at labas ng bahay ko, lalo na dito sa silid naming dalawa. Hindi ko gugustuhin na malaman ito ni Bea, dahil siguradong lagot na naman ako sa kanya. I am sure magagalit siya, lalo na kapag nakita at napanood niya ang bawat mainit na mga tagpo sa pagitan naming dalawa sa tuwing nagsisiping kami. Kaya tanging ako lamang ang may personal access sa mga camera dito sa silid namin at walang pwedeng gumalaw sa mga iyon, kung hindi ako lang. Magulo ang buhok ni Diana and obviously, bagong gising siya, habang nakatayo sa harap ko at nasa likuran si Patrick na alam kong nakikiramdam sa aming dalawa. So, tell me, Diana, anong pinag-usapan ninyo ni Bea kanina? Seryoso at mapanganib ang tinig na tanong ko sa babaeng kaharap ko. Anong nangyari? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan, Russell? Tanong ni Diana, na alam kong hindi nagustuhan ang pagtatanong ko sa kanya. Nagsumbong ba siya sayo? Tinapunan ko siya ng masamang tingin. Tinatanong kita ng maayos, Diana. Huwag mo nang ipaulit pa sa akin, tiimbagang nasabi ko at hindi sinagot ang tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya sayo, para gisingin mo ako ng madaling araw at tanungin lang tungkol dyan. Mahaba ang nguso na sagot ni Diana. Huwag kang maglakas loob na subukan ang aking pasensya, Diana. Wala ako sa mood na makipagtalo sayo. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Malakas ang tinig na bulyo ko sa babaeng kaharap ko. Nakita ko kung paano napatingin sa akin si Patrick. Alam kong nag-aalala siya para sa safety ni Diana ngayong nakapokus sa kanya ang investigation ko. Sige, wala akong sinabi, may tinanong lang ako sa kanya, nakasimangot na sagot ni Diana. Ano ang tinanong mo sa kanya? Mabilis na tanong ko. Tinignan ko lang kung nasa loob ka. Hindi kita nakita ng buong araw, Russell. At hinahanap na ako ngayon ng daddy ko. Natatakot akong magpakita siya dito. Nais kong kausapin ka tungkol dito para malaman ng lahat ng narito na huwag sabihin kahit kanino na nandito ako. Mahabang paliwanag ni Diana. Anong sinabi ni Bea sayo? Kunot ang noo na tanong ko at mabilis naman na sinagot ni Diana. Ang sabi niya nasa loob ka, pagkatapos na iyan bumalik na siya sa loob ng kwarto mo. Huwag mong isipin na naniniwala ako sa mga sinabi mo. Diana. Nawawala ang asawa ko at hanggang ngayon ay hindi ko siya mahanap. Ikaw ang huling nakausap niya bago siya nawala. Ikaw ay mananatiling pangunahin kong sospek. Ikaw ang huling taong nakakita kay Bea at nakausap mo siya. Nagsasabi ka man ngayon na totoo o nagsisinungaling ka sa harapan ko. Kapag nalaman ko ang katotohanan na alam ang tungkol dito, hindi ka makakatakas sa galit ko. Nakita ko kung paano natigilan at nanlaki ang mga ni Diana. Pero wala akong pakialam ngayon sa kanya. Ang gusto ko lang, matagpuan ko ang asawa ko, dahil habang tumatagal, lalong lamang nanganganib ang buhay niya. Who knows kung nasaan siya ngayon at kung sino ang may hawak sa kanya. Ito ay isang kritikal na sitwasyon ngayon, at ang priority ko ngayon ay ang safety ng asawa ko. Hindi siya basta-basta na lang mawawala, imposible na basta na lang masira ang CCTV camera sa veranda nang walang nakialam. Nasisiguro ko na may nakapasok sa teritoryo ko, pero ang nakapagtataka ay sino. Dahil may active detector at sensor akong naka-install sa paligid ng bahay ko, para sa mga unwanted guest, kaya may alarm akong natatanggap,
Kapag may kalaban akong nakapasok sa area of perimeter na nakaset sa security control panel ko. Malakas ang hinala ko na isa sa mga tauhan ko ang sangkot dito. Hindi naman kasi naka-off ang mga sensor ko sa buong bahay ko. Hindi rin nagalaw ang mga CCTV footage kaya, lalo lamang lumakas ang hinala ko. Mabilis lumipas ang oras. Umaga na at gising na ang mga kapatid ni Bea at hinahanap na ang ate Bea nila. Pero hindi ko nagawang sabihin sa kanila ang totoo na nawawala ang asawa ko. Kuya Russell, tulog pa po ba si ate Bea? Tanong ni Riza. Pumunta ako dito sa room nila ni Alona, para kumustahin si Riza at mag-observe kung may alam ba ang mga kapatid ni Bea na umalis siya. Tulog pa siya, maikling sagot ko. Mabuti naman po, kuya, para makapagpahinga si ate. Lagi na lang masama ang pakiramdam niya, tapos namumutla pa. Pero ayaw niyang magpahinga kasi inaalagaan ako. May lungkot sa tinig na sagot ni Riza, na alam kong nag-aalala rin sa kalagayan ng kapatid niya. Sa kondisyon niya ngayon, kahit anong mangyari, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na nawawala ang ate niya. Risky ito para sa kondisyon niya, lalo na at hindi stable ang puso ni Riza. Tumayo na ako at ngumiti sa kapatid ni Beatrix. Sige, magpahinga ka muna at kumain ng almusal, para gumaling ka na. Mabilis na lumabas ako sa silid ni na Alona at Riza. Obviously, wala silang alam na nawawala ang asawa ko. Kilala ko si Bea. Hindi siya basta aalis, lalo na at hindi kasama ang mga kapatid niya. Kahit anong mangyari, sila ang priority ni Bea. Kaya niya akong iwan, pero hindi ang mga kapatid. Ito ang nasisiguro ko, kaya lalo lamang akong nag-aalala para sa kanya. Ilang oras pa ang mabilis na lumipas, pero kahit maliit na detalye tungkol sa asawa ko ay wala pa rin kaming nakuha ng mga tauhan ko. Paulit-ulit na pinanood namin ang lahat ng CCTV at nakabantay sa bawat monitor ang mga tauhan ko. Dahil kung nagtatago dito sa bahay si Bea ay pwede naming makita kung sakaling lumabas siya. Pero hanggang ngayon, negative ang result ng lahat ng investigation na ginawa namin. Frustrated na sumakay ako sa sasakyan ko at ako mismo ang sumuyad sa bawat kalye na nakapalibot malapit sa bahay ko. Lahat dito may active CCTV camera na ako mismo ang nag-install. Kaya kung sakaling dumaan si Bea dito o ang taong kumuha sa kanya ay sure na makakapture ito ng camera. Nakatayo ako sa harap ng bahay ko at pinag-aralan ang structure. Open space ang veranda. Kung dyan dumaan ang taong kumuha kay Bea, bakit hindi man lang ito nakita sa dami ng CCTV camera sa paligid ng kabahayan ko? Napatingala ako nang may nakita akong ibon. Parang may kung anong nag-flash sa isip ko at mabilis na. Sumakay ako sa loob ng sasakyan ko at pinaharurot pabalik sa bahay ko. Bakit ba hindi ko naisip agad na posibleng hindi dumaan by ground ang mga taong pumasok sa bahay ko? May ideya na pumasok sa isipan ko, kaya patakbong umakyat at pumasok ako sa library at agad binuksan ang malaking screen at monitor sa harap ko at nagtipa. I have direct connection sa satellite, kaya walang kahit na sino ang may kakayahan na burahin ang kahit anong video or image na nakapture nito. Mabilis ang galaw ng mga daliri at pinagpipindot ko ang keyboard. Nakuha ko agad ang site view dito sa area at location ko at hinintay na mag-loading ito. Kasabay ng malakas at mabilis na tibok ng puso ko habang nagtatype ako ng oras at petsa ngayon ay nananalangin ako na sana, makakuha ako ng impormasyon para mahanap at matagpuan ko ang asawa ko. Never kong ginawa ito sa buong buhay ko, dahil nabuhay akong hindi marunong magdasal. Hindi ako naniniwala na nilalang sa taas na may kontrol sa lahat ng bagay dito sa mundo. Para sa akin, buhay ko ito. At ako ang may kapangyarihang gawin ang anumang nais kong makamit at kontrolin ang mga bagay na gusto ko sa hinaharap. Pero iba pala ngayon na nawawala ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Malakas na nasuntok ng kamao ko ang ibabaw ng table ko. Habang paulit-ulit na pinanood kung paano may dalawang nakamask at fully dressed in black ang pumasok sa teritoryo ko, using parachute. Sa veranda ang target nila. And obviously, alam nila na anytime,
Lalabas doon ang asawa ko, dahil isa ang bahaging iyon dito sa bahay ko na malimit puntahan ni Bea. Na-monitor ng mga hayop na kumuha sa asawa ko ang movement at routine ni Bea. Kaya naging madali para sa kanila ang makuha ang asawa ko. Sa sandaling pumasok sila sa teritoryo ko. Sunod-sunod na mura ang kumawala sa bibig ko habang nakikita ko kung paano nila nilapitan si Bea at tinakpan ang mukha, hanggang nang hina at muntik bumagsak sa sahig kung hindi nasalo ng isa sa mga demonyong humawak sa kanya. Pinag-aralan ko ang movement ng 2 taong kumuha sa walang malay na si Bea. It's confirmed na dinukot ang asawa ko, and with the new information na hawak ko, bumangon ang matinding kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong lagay ni Bea ngayon. Halatang may sakit siya at nanghihina kagabi, kaya lalo lamang akong nag-aalala sa kalagayan niya. Inisa-isa ko ang profile ng mga taong may motibo at pwedeng gumawa nito sa amin ni Bea. Pero lahat ay nagtuturo sa pamilya lineage at sa ama ko. Mabilis na tumayo ako at binuksan ang private room kung saan nakalagay ang mga hidden weapon ko. Hindi ako sasabak sa laban ng hindi handa, at kahit anong mangyari. Susuyurin ko ang buong mundo, makuha ko lang ng buhay ang asawa ko sa kamay ng mga hayop na may lakas ng loob na dumukot sa kanya, dito mismo sa loob ng bahay ko. Madilim ang aura at matigas ang ekspresyon ng mukha na tinawagan ko sa intercom si Patrick. Get our men ready. Aalis tayo in 5 minutes at gusto ko, loaded ang lahat. Hindi ko hinintay ang sagot ni Patrick. Pinindot ko ang button at binuksan ang computer sa harap ko. Tiyak na lilikha ako ng kaguluhan sa teritoryo ng aking kaaway at wala akong pakialam kung sino ang magdurusa. Tinawagan ko ang taong isa sa mga pinaghihinalaan ko, gamit ang ACES line ko na alam kung kahit anong mangyari, hindi niya pwedeng i-ignore. Kung alam mong nakagawa ka ng napakalaking krimen, mas ihanda mo ang sarili mo dahil siguradong susunugan kita ng buhay at ang buong angkan mo. Walang paligoy-ligoy at mapanganib na sabi ko. Sa palagay ko, wala akong ginawa sa iyo para tawagan mo ako ng ganitong oras, Mr. Russell, sagot ni Senior Lineage. Nagbibigay lang ako ng babala at pagbabanta, Lineage. Mas mabuting ibalik mo ang aking asawa ng walang gasgas. Dahil kung hindi, makikita mo ang pinakamasamang pagkatao ko. Hindi ko lang uubusin ang kayamanan mo. Ngunit siguraduhin ko ang katapusan ng buhay mo, at ng buong angkan mo sa mundong ito. Matapos sabihin ito ay muling tiningnan ko ang footage mula sa satellite na hinihintay kong mag-load din. Gusto kong makita at malaman kung saan dinala si Bea ng mga hayop na dumukot sa kanya. Pero after lumapag ng chopper na sinakyan ng mga demonyong pumasok sa teritoryo ko sa isang masukal na kakahuyan sa Laguna ay wala na akong nakita pa. Isang tao ang pinaghihinalaan kong kumuha kay Bea, dahil siya lang naman ang nakikita kong may mabigat na dahilan bukod sa pamilya lineage. Loaded ang 2 baril na dala ko na lumabas ako sa library at mabilis na tinungo ang elevator. Nadatnan kong handa na ang mga tauhan kong naghihintay sa akin nang bumaba ako. Boss, sabay-sabay na bati sa akin ng mga tauhan ko. Let's go, sa bahay ni Clavia tayo. Matigas at tiimbagang nautos ko. Akmang palabas na ako, kasama ang mga tauhan ko nang biglang lumapit sa akin si Vito. Nagpalipat-lipat ang mga mata niya sa amin ng mga tauhan ko bago nagtanong. Kuya, bakit po kayo may dalang mga baril? Napalunok ako at nilinggan ang mga tauhan kong nauna nang lumabas papunta sa garahe, kung saan naroon ang mga sasakyang gagamitin namin. Para sugurin ang teritoryo ng magaling na ama ko. May laro kami ngayon, Vito, pilit ang ngiti na sagot ko. Wow, gusto ko rin po sumama at manood, Kuya Russell. Hindi may tago ang excitement na sagot ni Vito. Next time na lang, Vito ha. Bawal kasi ang bata noon, paliwanag ko, hoping na enough reason, para hindi na siya magpumilit pa. Hindi na ako bata, kuya. Sagot na naman ni Vito, kaya napabuntong hininga na lang ako. No, what I mean is, bawal ang menor de edad. Age below 18, paliwanag ko. Ah, ganun po ba?
Mabilis na tumango ako at ngumiti. Sige po, Kuya Russell, ingat ka po and good luck. Sana manalo ka. Kahit mabigat ang dibdib ko, nagawa kong ngumiti at ginulo ko ang buhok ng kapatid ni Bea. Thank you. Enough na ang good luck na natanggap ko mula sa kapatid ng asawa ko. Alam kong kailangan ko ito. Lalo ngayong hinahanap ko ang ate niya at ginagawa ko ang lahat para matagpuan ko siya ng buhay. Huwag lang talagang may hindi magandang gawin ang mga demonyong may hawak kay Bea. Dahil pagsisisihan nila na lamapat ang marumi nilang mga daliri at kamay sa balat ng asawa ko. Oras na malaman ko kung sino ang may kagagawan sa pagdukot sa kanya. Walang alinlangan, paparusahan ko siya sa paraang pagsisisihan niya ang paghawak sa asawa ko. Silang lahat nasangkot sa pagkawala ni Bea. Kasama ang mga armadong tauhan ko ay sumugod ako sa bahay ng ama ko. Dito sa Quezon City, wala akong pakialam kahit hinarang ako ng mga security niya. Kakaunti lang sila, kumpara sa amin ng mga kasama ko nang tutukan namin sila ng mga baril, kaya wala silang nagawa kung hindi papasukin kami. Galugarin ninyo ang buong bahay, pati kasulok-sulukan. Malakas na utos ko sa lahat. Kapag may nanlaban o may nagtangkang tumakas, barilin ninyo lahat. Nakita ko ang takot sa mga mata ng mga nakadepang tauhan ni Clavia. Habang nakatutok sa mga ulo at katawan nila ang hawak na mga baril ng mga tauhan ko. Move! Malakas na utos ni Patrick na sinipa ang isang lalaki at sa tingin ko ay head of security ng magaling na ama ko. Isa lamang ang utos ko sa mga tauhan ko, ikulong sa isang silid ang mga tauhan ni Clavia at galugarin ang buong kabahayan. Alam ko kung saang silid tumutuloy ang aking ama, kaya walang pagdadalawang isip na pinuntahan ko. Hindi ako nag-abalang kumatok, malakas na sinipa ko ang nasirang pintuan, pero wala dito si Clavia nang galugarin ko. Pinindot ko ang earpiece na nakakabit sa tenga ko para tawagan si Patrick. Nakita mo ba si Clavia? Agad na tanong ko. Hindi po, boss, wala. Dito sa baba, sagot agad ng kanang kamay ko. Mukhang nakatunog agad ang taong pakay ko, kaya parang daga na nagtatago na ang magaling kong ama. Inisa-isa kong binuksan ang mga sumunod na pintuan dito sa second floor, kasama ang 3 kong tauhan. Wala akong pakialam kahit nawarak ang mga pintuang pinasukan ko. Dahil hindi ako nag-abalang kumatok nang sirain namin ang mga ito. Sa gym ko natagpuan ang magaling kong ama. Naka-headset siya, habang nagwo-workout, kaya pala hindi man lang nakaramdam na pinasok ko na ang bahay niya. Hindi may tago ang gulat sa mukha ng aking ama nang makita niyang pumasok kami ng mga kasama kong tauhan dito sa gym. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Clavia sa amin ng mga kasama ko, bago nagtanong sa akin. Anong ibig sabihin nito, Russell? Nasaan ang asawa ko, Clavia? Saan mo siya tinatago? Tiimbagang at walang paligoy-ligoy na tanong ko. Wala siya dito, at hindi ko alam kung bakit ka nandito at hinahanap ang gold digger na babaeng iyon dito sa sarili kong pamamahay. Matigas na sagot ni Clavia. Hindi ako makapagpigil. Kinalabot ko ang gatilyo ng baril na hawak ko at tumama ito sa mismong paanan ng ama ko. Sa susunod na magsabi ka ng masama laban sa asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na barilin ka, Clavia. Ngayon sagutin mo ako, saan mo siya tinatago? Malakas at nagpupuyos sa galit na tanong ko. Nakita ko kung paano gumalaw ang kilay ni Clavia at tila hindi makapaniwala sa ginawa ako. Kahit galugarin mo ang buong bahay ko, hindi mo makikita kahit anino ng babae mo dito, Russell, kahit barilin mo pa ako. Nagmamatigas si Clavia, pero hindi ako naniniwala sa kasinungalingan niya. Ikaw lang ang may motibo para dukutin si Bea. We both know na hindi ka titigil, hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Ngumisi si Clavia at umiling. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Pwede mo akong barilin kung gusto mo, Russell. Ibinuka niya ang mga braso at tumitig sa akin. Sige, malaya kang barilin ako. Ngunit sisiguraduhin kong wala akong kinalaman sa nangyari sa babaeng iyon. Pinagmasdan kong mabuti si Clavia. Kilala ko kung paano maglaro ang aking ama.
Lumaki akong nakita ko kung gaano karumi ang kalakaran sa paligid niya. Dahil magaling sa manipulation ang matandang kaharap ko. Tandaan mo ito, Clavia. Oras na may hindi magandang nangyari sa asawa ko dahil sa iyo, pagsisisihan mo ito habang buhay. Matigas na banta ko sa lalaking kaharap ko. Siya ang dahilan kung bakit nabuo ako at nabuhay sa mundong ito, pero kahit kailan, hindi siya naging ama sa akin.